Sa pambungad ng lecture ng kanyang seryeng Freeing the Butterfly Within, marahang ipinakilala ni Brother Khalil Jaffer sa kanyang mga tagapakinig ang isang konseptong sa unang tingin ay tila misteryoso, maging nakakaintriga. Tahasan niya itong inamin, sabay bigay ng katiyakang lilinaw din ito kalaunan. Ang gabing iyon ang nagsilbing paunang hakbang tungo sa mas malalim na paglalakbay na balak niyang ihayag sa mga susunod na gabi. Ipinaliwanag ni Brother Khalil na ang puso ng kaniyang lecture series ay nakatuon sa isang napakalalim na katotohanan, na ang bawat tao ay may dalawang magkaibang kalikasan, na ang kadalasan ay pinag-iisa ng tao ng hindi namamalayan. Ang pagkilala at pagkakaiba ng dalawang kalikasang ito ayon sa kanya ay ganap na kinakailangan para sa pag-unlad ng kaluluwa. Kung wala ito, imposible ang tunay na espiritual na pag-angat. Inilarawan niya ang unang kalikasan, ang tabi'a, ang pisikal, likas at halos malahayop na bahagi ng ating pagkatao. Ito ang nakaugnay sa ating pananatili sa mundo. Ito ang nagtutulak sa atin na kumain, matulog, magparami, maglibang, umiwas sa sakit, makipagkumpetensya at ipagtanggol ang sarili. Sa ganitong paraan, wika niya, hindi tayo lubhang naiiba sa ibang nilikha. Maaaring nakasuot tayo ng Amerikana at nakaupo sa boardroom at hindi naglilibot sa gubat, ngunit ang mga likas na pagnanasa ay nananatiling pareho. Upang maiwasan ang kalituhan, nilinaw ni Brother Khalil ang madalas na maling pagkaunawa sa salitang nafs. Sa mga wikang gaya ng Swahili, Urdu o Gujarati, may ibang kahulugan ito. Ngunit sa wikang Quraaniko, ang nafs ay tumutukoy sa mababang likas na pagnanasa ng tao, ang bahagi nating kalintulad ng hayop. Ang tao ay may dalawang natatanging kalikasan na kadalasang nalilito at nakikita bilang isa. At ang pagkilala sa dalawang kalikasang ito sa isang tao bilang dalawang magkaibang kalikasan ay mahalaga para sa espiritual na paglago at pag-unlad ng sinuman. Hindi tayo maaaring umunlad sa espiritual maliban kung kinikilala natin ang dalawang kalikasang ito. Ang unang kalikasan ay tinatawag nating tabi'a. Dumating tayo sa mundong ito, alam nating lahat na ang pananatili natin sa mundong ito ay pansamantala. Muli nating kinikilala na tayo ay dumating sa mundong ito para sa pagsubok, dumating tayo sa mundong ito para sa isang pagsubok, saglit lang tayong dumating dito, hindi ito ang ating huling tirahan, tayo ay mamamatay at uuwi sa ating permanenteng tahanan. Alam namin ito, upang makaligtas sa pisikal na karanasang iyon sa planetang ito, kumbaga mayroon tayong pisikal na katawan. Ang pisikal na katawan na ito ay hinihimok ng isang instinct na parang hayop. At ang kalikasang ito, ang kalikasang tulad ng hayop na tinatawag nating tabi'a. Ngayon, kailangan kong linawin dito dahil alam kong marami sa amin dito ay mga imigrante mula sa East Africa at nagsasalita kami ng wikang Swahili. Sa Swahili, ginagamit din natin ang salitang tabi'a. Huwag malito ang tabi'a sa tabi'a. Kapag ginagamit natin ang tabi'a sa Swahili, karaniwan nating ibig sabihin ay isang ugali, isang magandang ugali, isang masamang ugali. Pinag-uusapan natin ang tabi'an zuri, tabi'an baya at iba pa. Ang salitang tabi'a sa Arabic ay hindi katulad ng kung ano ang tabi'a sa Swahili. Sa Arabic, ang isang ugali ay ada na muli naming ginagamit sa Urdu o sa Gujarati bilang adat. Okay, ay simpleng kalikasan. Ito ay isasalin bilang likas na ugali o kalikasan, ngunit para sa layunin ng mga lekturang ito ay binibigyang kahulugan natin ito bilang likas na ugali ng hayop o likas na katangian na katulad na matatagpuan sa mga hayop tulad ng matatagpuan sa atin. Halimbawa, ang mga hayop ay gumugugol ng buong araw sa paghahanap ng pagkain. Ganon din ang ginagawa namin. Maaari silang gumala sa mga gubat at kagubatan sa pangangaso ng mga hayop. Nakasuit at kurbata kami, nakaupo sa sasakyan, nagmamaneho sa highway, ngunit naghahanap pa rin ng pagkain, lalo na pagpasok sa meeting room at boardroom. Nakikita natin na sa ating mga gawi sa pagkain, pagtulog, pagpaparami, pagpapaginhawa sa sarili, sa ating pisikal na kalikasan, sa kung paano tayo patuloy na naghahanap ng kasiyahan o tumatakas mula sa sakit o pakikipaglaban para sa kaligtasan, hindi tayo naiiba sa iba pang nilalang at uri ng hayop sa planetang ito. At ito ang resulta ng kalikasang iyon na tinatawag na tabi'a. Kabaliktaran nito ang ikalawang kalikasan, ang fitra. Ito ayon sa kanya ang banal na esensyang inilagay ng Diyos sa bawat kaluluwa, natatangi, dalisay, hindi nagbabago at laging nakatuon kay Allah. Batay sa talata mula sa Quran, Surah Ar-Rum, verse 30, ituon mo ang iyong mukha sa matuwid na relihiyon.
ang fitra ng Allah na ipinagkaloob niya sa sangkatauhan. Inilarawan niya ang fitra bilang isang panloob na kompas. Maaari itong baliwalain, itanggi o ilibing sa ilalim ng mga panggambala, ngunit kailanman ay hindi ito magbabago. Gaano man tayo maligaw, lagi nitong itinuturo ang pagbabalik sa Diyos. Ang dualidad na ito, ang tensyon sa pagitan ng hayop na kalikasan at banal na kalikasan, ang pundasyon ng buong serye. Marami sa pinakamalalaking suliranin ng sangkatauhan, aniya, ay nagmumula sa pagkalito sa dalawang ito o sa pagpapabaya na manaig ang mas mababang sarili. Ngunit kapag natutunan ng tao na kilalanin, igalang at sundin ang kaniyang fitra, nagiging napakalawak ng posibilidad ng transformasyon. Ngunit hindi basta transformasyon lamang, kundi isang pagbabago na sinlakas at sinsagrado ng pag-anyo ng uod tungo sa paru-paro. Ito ang diwa sa likod ng metapora na freeing the butterfly within. Tayong lahat ay ipinapanganak na tila isang uod, isang nilalang na nakatuon sa pisikal na pag-iral at pagnanasa upang mabuhay. Subalit, nakatago sa loob natin ang isa pang kalikasan na kayang umangat sa pambihirang taas ng espiritual na kamalayan. Ang tungkulin ng buhay ay ang paglakbay mula sa katauhan ng uod tungo sa katauhan ng paru-paro. Upang matiyak na hindi natin malilimutan ang ating tunay na pagkakakilanlan, na hindi tayo ang pisikal na sarili, pagkatapos ay iniugnay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit na katangian na higit na likas, na mas malalim na nakatanim sa atin, at iyon ay tinatawag na fitra. Ngayon, fitra din, minsan isinasalin natin ito bilang instinct. Ngunit dito kapag pinag-uusapan natin ang fitra, tutukuyin natin ito bilang isang likas na inspirasyon ng Diyos na natatangi sa mga tao. At ang fitra na ito ay ating na binanggit sa talata ng Quran na binibigkas ko sa simula ng aking panayam mula sa Surah Ar-Rum, Kabanata 30 ng Quran, talata 30. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan," kaya't itakda ninyo ang inyong mga sarili, ilagak ang inyong puso, ilagak ang inyong mga mukha, itakda ang inyong direksyon sa dalisay na pananampalataya sa din hanifa na ito, na "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayhi," yaong banal na kalikasang itinakda ng Allah sa sangkatauhan. Fatara al-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Hindi ka makakahanap ng anumang pagbabago sa kung paano ito nilikha ng Allah. Talika al-Dinul Qayyim, iyan ang matuwid na relihiyon. Walakin akthara al-nasi la ya'lamun. Ngunit hindi ito alam ng karamihan. So there is an emphasis here that your understanding of religion din. Kapag sinabi natin ang Islam ang pinaka-natural na relihiyon, hindi sinasalungat ng Islam ang kalikasan ng tao. Ang ibig naming sabihin ay hindi ito sumasalungat sa iyong fitra. Hindi namin ibig sabihin na hindi ito sumasalungat sa iyong tabi'a. At habang tinatalakay natin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito, makikita natin kung gaano kahalaga na makilala ang dalawang ito. Ang ating fitra ay isang kumpas sa loob nating lahat na laging tumuturo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang bagay na hindi mo mababago. Maaari mo itong itago, tanggihan, subukang ibaling o bigyang katwiran, ngunit hindi mo ito mababago. Ito ay palaging tumuturo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang napakalaking barko na may kompas. Ang kompas ay ituturo sa isang particular na direksyon. Maaring magpasya ang kapitan sa barko na huwag pansinin ang kompas. Maaring magpasya na pupunta ako sa ibang direksyon. Maaring ilipat niya ang buong barko. Lahat ay lilipat sa ibang direksyon, ngunit ang kompas ay ituturo pa rin sa isang direksyon. Tatanggi mo ito sa anumang paraan. Ito ay upang matiyak na wala kang dahilan sa araw ng paghuhukom para sa pagkaligaw. Ito ay fitratu Allahi lati fatara al-nasa alayha, na fitrat sa loob mo. Karamihan sa mga problema sa sangkatauhan ay resulta ng pagkalito sa dalawang ito o hindi pagpansin sa fitra at pagpapahintulot sa tabi'a na sakupin ang ating kalikasan. Kung makikilala natin ang pagkakaiba ng dalawang ito at ang kahalagahan ng fitra sa tabi'a, kung gayon ang potensyal para sa pagbabago sa loob natin ay napakalaki, maaari tayong magbago sa ganoong radikal na paraan na ito ay hindi gaanong radikal kaysa sa pagbabago o pagbabago ng isang uod sa isang paru-paro. Kaya ang paksa ay nagpapalaya sa paru-paro sa loob. Sa madaling salita, lahat tayo ay pumupunta sa mundong ito bilang mga higad.
Ang aming misyon, kung pipiliin nating tanggapin ito, ay mag-evolve sa paru-paro na iyon. At binibigyan namin ng halimbawang ito dahil walang nilalang na nagbabago ng radikal. Kung titingnan mo ang lahat ng iba pang mga species, makikita mong mayroong mga nilalang sa loob ng isang panahon, nahuhulog ang kanilang panlabas na balat, bagong balat. Tao rin, sabi nila kada 7 taon lahat ng mga selula sa iyong katawan ay pinalitan ng kanilang mga sarili ng mga bagong selula. Ngunit hindi mo masyadong nakikita ang pagbabago, nakikita mo lang ang proseso ng pagtanda. Ngunit sa isang butterfly, makikita mo ang radikal na pagbabago mula sa isang uod sa isang bagay na maganda at lumilipad tulad ng ibon. At gagawin natin ito na ating pagkakatulad kung saan palagi nating pag-uusapan ang pagpunta mula sa tabia tungo sa fitra, makikita natin ito bilang pagpunta mula sa tulad ng uod o tulad ng uod patungo sa estadong iyon ng paru-paro. Upang matulungan ang mga tagapakinig na humiwalay sa sobrang pagkakakilanlan sa katawan at maalala ang kanilang tunay na pinagmulan, ipinakilala ni Brother Khalil ang isang espesyal na halimbawa. Tayo ay parang mga dayuhan sa planetang ito. Pansamantalang naninirahan sa isang katawang idinisenyo lamang upang mabuhay sa mundong ito. Inihalin tulad niya ang katawan sa isang avatar, isang panlabas na sisidlang isinuot ng kaluluwa bilang bahagi ng misyon nito sa lupa. Tulad ng konsepto ng avatara sa Sanskrit na tumutukoy sa pagdausdos ng isang nilalang mula sa mataas patungo sa mababang dimensyon. Pinagtibay niya ito sa pagbanggit sa Quran sa Surah Al-Baqarah verse 36 kung saan iniutos ni Allah kina Adan at Eva na bumaba sa lupa. Isang salitang nagpapahiwatig na ang tao ay nagmula sa mas mataas na katayuan. Kaya ang ating buhay dito sa lupa ay maikling panahon lamang ang pagsasanay bago tayo bumalik sa tunay nating tahanan. Ngunit matapos ang maraming taong namumuhay sa loob ng katawang ito na parang avatar, kadalasan ay nakakalimutan ng tao kung sino siya talaga. Nagiging paniniwala niya na siya ang katawan, ang anyo, ang pagnanasa, ang limitasyon nito. Ang maling pagkakakilanlang ito ang nagpapalakas ng tukso, takot at pangamba. Ipinaliwanag ni Brother Khalil na malakas ang dating ng mga tukso dahil iniisip natin na ang katawan ang ating tunay na sarili. Kapag nalimutan natin ang ating fitra at nabuhay lamang mula sa ating pisikal na bahagi, humihina ang tapang, lumalabo ang espiritual na malinaw na pag-unawa, at nakakulong ang kaluluwa. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang mga tagapakinig na isipin kung gaano ito nakapagtataka mula sa espiritual na pananaw, na napakarami nating oras ang ginugugol sa pagpapanatili, pag-aayos at pagpapasaya sa katawang pangsamantala, habang pinababayaan ang kaluluwang dapat sana'y ating iniingatan. Kung tunay nating nakikita ang sarili bilang banal na nilalang sa pansamantalang sisidlan, mawawala ang malaking bahagi ng ating pag-aalala, takot at pagmamalabis sa sarili. Ang dahilan kung bakit hindi natin kayang labanan ang tukso o magkaroon ng lakas ng loob na gusto nating taglayin sa loob natin ay dahil hindi natin nakikilala ang tabiah at fitra. At dahil hindi natin nakikilala ang dalawang ito, malamang na tayo ay maging mas tabiah. Dahil iyon, gaya ng makikita natin, ay higit na likas. Or to put it differently, kapag hindi mo nakilala ang fitra, then you identify with the body as your real self. Ang kalahati ng hamon ay ang maghiwalay sa katawan at sabihin, hindi ako ang katawan. Upang maunawaan ang kahalagahan ng disidentifying mula sa katawan na ito o upang matulungan tayong maghiwalay mula sa katawan, ipagpalagay natin na tayo ay mga dayuhan sa planetang ito. Ngayon, kung tayo ay mga dayuhan na nanggaling sa ibang mundo at naparito tayo sa planetang ito para lamang sa isang layunin, narito tayo upang matuto ng ilang mga aral. Kami ay dumating dito bilang isang blankong canvas o kami ay dumating dito bilang isang block at kami ay sculpting sa block na ito at evolving aming mga kaluluwa. Nagbubuo tayo ng isang bagay na lalabas sa oras ng kamatayan. Pagkatapos upang mabuhay sa malupit na kapaligiran na ito at sa planetang ito kung saan gumagala ang ibang mga hayop bilang mga dayuhan, kailangan nating pumasok sa isang katawan na maaaring mabuhay sa planetang ito, sa isang katawan na maaaring huminga ng hangin sa planetang ito, na makakain ng pagkain sa planetang ito. At iyon ay eksakto kung ano ito. Ngayon na kailangan nating dumating sa mundong ito, nabubuhay tayo sa katawan na ito na napakamapagpakumbaba, ngunit perpekto iyon para sa kapaligirang ito.
At ito ay para sa kadahilanang ito na nakikita mo ang dichotomy na ito o ang kakaibang pagkakaiba. Sa pagitan ng kung gaano kabanal, kung gaano kadalisay, kung gaano kahanga-hanga ang kaluluwa ng tao kapag binanggit ito ni Allah laban sa pisikal na katawan at kung gaano ito kababa. Hindi ba? Isipin kung paano tayo kumakain. Ano ang kinakain natin? Nagtatanim tayo ng mga bagay mula sa lupa, halaman, prutas, pinapatay namin ang mga hayop at kinakain namin ang bangkay ng mga patay na hayop. Inugasan namin dugo, iniihaw sa apoy. May butas sa mukha, tinatawag nating bibig. Inilalagay namin iyon at pagkatapos ay bumaba ito sa isang tubo at ito ay ang ating katawan. Bakit tayo napakahina, napaka-humble, napakababa sa panlabas? Dahil alien tayo dito. Kaya kinuha namin ang pagpapalagay na ito. Ngayon, kaya ang isang dayuhan ay nangangailangan ng isang katawan upang dalhin ito. At kung iisipin natin yon, agad nating i-disidentify. Ngayon, iba na ang iniisip natin, di ba? Ngayon, iniisip natin, hindi ako taga-planetang ito. Taga-ibang lugar ako. Bibigyan kita ng katibayan mula sa Quran. Ngayon, salamat sa teknolohiya, animation, kung mahirap maunawaan, marahil kung gagamitin ko ang salitang avatar, maiintindihan mo ang pinag-uusapan. Para sa ilan, maaaring bago ang salitang avatar. Ngayon lang kasi namin napanood sa sine, kaya naiintindihan na namin ang ibig sabihin. He means I'm actually from another place and I had to come into this other body na parang unggoy or ibang-iba ang itsura para lang mabuhay dahil may mission akong dapat tapusin dito bago ako bumalik. Ngunit pag-usapan natin ang salitang avatar. Minsan kung gusto mo talagang maintindihan ang isang bagay, basagin mo ang salita. Tingnan ang etimolohiya nito. Sa modernong mga termino, ang salitang avatar ay karaniwang isang imahe ng computer o isang modelo ng computer na kumakatawan at minamanipula at kinokontrol ng isang tao na gumagamit. Kaya maaari kang halimbawa pumunta sa Kunamundo sa internet, kung saan mayroon kang sariling avatar na kumakatawan sa iyo at binibihisan mo ito sa paraang gusto mo at kumikilos ito sa paraang gusto mo at kinokontrol mo ang mga aksyon nito sa mundong iyon. Ngunit ang salitang avatar talaga ay isang sinaunang salita. Ito ay talagang kabilang sa Sanskrit. Ang Sanskrit ay isang napakatandang wika. Ito ay mas matanda pa sa Arabic at ito ay isang wika na iginagalang at itinataguyod ng mga Hindu. Sa Sanskrit, ang salitang avatar ay nagmula sa avatara. Ang avatara sa Hinduismo ay literal na nangangahulugang ang paglusong ng isang Diyos o isang kataas-taasang nilalang mula sa isang mas mataas na nasasakupan pababa sa mundong ito sa anyo ng tao o isang anyo ng hayop. Ngayon ay nakikita ang kahalagahan. Ang pangunahing salitang ginagamit dito ay ang pagbaba ng avatar ay ang paglusong ng isang kataas-taasang nilalang na bumaba sa mundong ito. Maaari ba nating mahanap ang ideyang ito ng pagbaba sa isang mas mababang anyo sa mundong ito mula sa Islam o sa Suratul Baqarah? Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adun. Sinabi namin sa kanila, bumaba ka at bumaba, kung saan kayo ngayon ay magiging mga kaaway sa isa't isa. Walakum fil ardi mustaqarun wa mata'un ila hin. At sa mundong ito ngayon, magkakaroon ka ng tirahan sa loob ng kaunting panahon at kabuhayan o isang paraan at panustos sa maikling panahon. Nakikita mo ba kung paano binibigyang salita ang talata? May huling bahagi nito na sa mundong ito ay magkakaroon ka na ngayon ng pansamantalang pananatili at mga provision para sa isang sandali na mismong nagmumungkahi na ito ay pansamantalang pananatili. Ang kawili-wili ay sinabi ng Allah sa kanila na bumaba, bumaba. Iyon ay nagmumungkahi muli na si Adan ay mula sa isang mas mataas na mundo sa kanyang kakanyahan bilang isang prototype sa atin. Nakabilang tayo sa paraiso, sa isang mas mataas na kaharian bilang bahagi ng ating pagsasanay sa pagbabalik sa mundo ngayon. Sinusubukan naming bumalik sa nawalang katayuan na mayroon kami at kahit na higit pa doon. At may ilang karunungan dito. Mayroong ilang mga aral na dapat nating matutunan sa paglalakbay na ito habang sinusubukan nating bumalik sa ating orihinal na estado. Ang problema ay pagkatapos kong manirahan sa alien na katawan na ito, sa avatar na ito sa loob ng 20, 30, 40, 50, 60, 70 o 70 taon, nakikilala ko ito. Napakahirap ngayon para sa akin na mapagtanto na hindi ako ang pisikal na nilalang at ito ay isang pansamantalang hawla. Ito ay damit na isinusuot. Ito ay dagdag, nagsusuot ako ng damit sa dagdag na damit patong sa ibabaw ng aking kaluluwa na mamamatay, na mawawasak. At pagkatapos ay bumalik ako sa aking susunod na antas, sa aking paglalakbay, patungo sa paraiso. Nakakapagpalaya humiwalay sa katawan dahil ang pagtitiwala ay hindi nagmumula sa kung ano ang hitsura ko. Nagsisimula tayong mapagtanto sa paglipas ng panahon na ang Allah ay nagbigay ng perpektong pisikal na katawan para sa ating layunin. Matangkad man ako o pandak o maitim o makatarungan o gwapo o nakikita ko ang aking sarili na pangit o may kakayahan o may kapansanan ay nagiging irrelevant dahil napagtanto kong hindi ako ang pisikal na katawan
Marahil para sa akin kung hindi ako naging may kapansanan, o marahil para sa akin kung ako ay naging mas maganda, o marahil para sa akin kung ako ay naging mas matalino, o kung ano paman, maaaring mayroon akong iba pang mga hamon na maaaring maging hadlang sa aking pag-unlad sa ganoong antas. Pagkatapos ang tabi'a ay may tatlong katangian. Ang una ay palaging naghahanap ng kasiyahan. Ang pangalawa ay palagi itong tatakas sa sakit. At ang pangatlo ay lagi itong lalaban para mabuhay. Makikita mo ito sa mga hayop at makikita mo ito sa iyong sarili. Sa katutubo, gugustuhin mong iligtas muna ang iyong sarili bago mo iligtas ang iba. Ang paraan ng kaligtasan ng buhay o ang paraan ng pagiging makasarili ay bahagi ng tabi'a. Samantalang ang fitrah na makikita natin ay walang pag-iimbot. Ngunit kung ano ang gusto nating sabihin dito at ako ay patungo sa isang konklusyon, ay kung gaano ito kabaliwan ngayon kapag napagtanto natin na hindi tayo ang pisikal na katawan at nakikita natin kung gaano kahalaga ang ibinibigay natin sa pisikal na katawan. Alien ako sa planetang ito. Isa itong alien body. Ito ay isang avatar. Ngunit buong araw at gabi akong abala sa pagpapanatiling bata ng avatar na ito. Nalilimutan ang misyon na narito ako at kung sino ang totoong tao. Patuloy akong nag-googling para sa anti-aging cream at pinalamutian ang aking tahanan. Taon-taon gusto ko ng bagong pintura, bagong kurtina, bagong kasangkapan dahil nakalimutan ko na kung sino ako at kung bakit ako narito. Ako ay ganap na nakilala sa pisikal na mundo. Ito ay permanente sa akin. Ito ang aking mundo. At ito ang katangian ng tadia. Ito ay lumalaban para mabuhay. Ito ay naghahanap ng kasiyahan. Ito ay tumatakas sa sakit. Ito ay sapat na upang sabihin na kung napagtanto natin ang pagkakaiba sa pagitan ng tabi'ah at fitrah at ang dalawang kalikasang ito sa loob natin. At pagkatapos ay gagawa tayo ng isang pagtatangka na lumipat patungo sa ating fitrah at hayaan itong lumitaw at ipakita ang sarili sa loob natin. Tulad ng sinabi natin, ang pagbabago ay radikal. Makikita natin iyon sa ating sarili at makikita ito ng iba. Makikita natin ito sa atin. Ngunit bago natin magawa iyon, bago tayo lumipat mula sa tabi'ah patungo sa fitrah, bago tayo lumipat mula sa pagiging higad tungo sa pagiging paru-paro, mahalagang tingnan natin ito sa lahat ng sukat nito. Paano ito magsisimula? Saan ito tumitigil? Ano ang mga pitfalls nito? Ano ang mga yugto mula sa pagiging higad hanggang sa pagiging butterfly na hinahangad nating maging? Ano ang bagay na magpapahirap sa atin? At ano ang paraan maaari gawin maprotektahan sarili? Sa pagtatapos ng unang gabi, ibinahagi ni Brother Khalil ang buod ng paglalakbay na tatahakin ng serye. Ang katangian ng hayop na sarili o nafs kumpara sa banal na sarili o fitrah. Paano sila nagtutulungan at paano sila nagtatagisan? Bakit ang pag-akyat tungo sa estado ng paru-paro ay may kasamang sakit, pakikibaka at paglago? Paano nabubuo ang lipunan kapag pinamumunuan ng instinct kumpara sa espiritual na kalikasan? At paano palalakihin ang mga batang ang fitrah ay nananatiling buhay at nasa sentro? Ipinangako niyang ang mga talakayang ito ay unti-unting magpapaliwanag kung paano ang bawat tao ay maaaring dumaan sa isang panloob na metamorphosis. Isang transformasyong kasing dramatiko at kasing ganda ng pag-anyong uod tungo sa paru-paro. Maraming salamat sa panunood. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at naipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.